Okay, late upload na naman tayo, September 11, 2023, Monday. This is our episode 1723, 24, and 1725. Ay, titignan natin ngayon. Okay, abangan nyo. This Tuesday, may bagong segment tayo. Wep! First card, Regeneration agad, Lizard. Second card, Grace, Swan. And then the third card, Orca Whale. This is adventure. Okay. So, napakaganda naman ng baraha ngayon, no? Magsasabihin lang, kailangan mo lang magbago, kailangan mo lang mag-survive sa buhay, sa lahat-lahat ng mga pinagdadaanan mo, no? Tanggapin mo na maluwag sa iyong puso, lahat-lahat ng pagbabago, pati yung mga bagay na hindi mo katanggap-tanggap. Kasi, yung pinakamahirap tanggapin is yung mga bagay na ayaw mong harapin, ayaw mong tanggapin, ayaw mong sukuan, no? Yun yung mga, minsan kasi yung iba, yung pinakamahirap is yung mga pangarap mo sa buhay. Pangarap mo sa sarili mo, pangarap mo sa pamilya mo, yung pangarap mo para sa anak mo, no? May mga ganun. At yung pangalawa kasing baraha is grasya, no? Walang tao na aayaw sa blessings ng Diyos. Pero ang kondisyon kasi ng Diyos sa atin, no, kung marunong ka sumabay sa agos ng buhay, ibibigay niya sa'yo ang mga bagay na karapat-dapat na maging award mo. Ito yung panahon na hindi tayo agad, halimbawa na lang, no, pinipilit natin sa sarili natin na yakapin lahat-lahat ng problema, tanggapin buong buo yung mga pasakit, pahirap, mga mabibigat na mga problema sa buhay natin. Pero hindi yun madali. Kasi hindi lahat ng tao ganun katapang, hindi lahat ng tao ganun katibay para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Yung iba nga nagsisuicide dahil hindi nila kayang harapin, hindi nila matanggap, hindi nila lubos maisip. Yung iba nagkakaroon ng depression, yung iba nawawala na talaga sa sarili, nabubuang na dahil sa sobrang pag-iisip kung paano nila lutasin yung problemang kinakaharap nila. Tambak na kasi may ganun. So, eto yun, no? Kailangan mo mag-regenerate ng energy, kailangan mong mag-isip, kailangan mo harapin na minsan yung mga blessings sa'yo ay yung mga bagay na minsan ayaw mo, no? Ito yung punto na iba yung gusto mo, iba yung ibibigay sa'yo. Iba yung gusto mong i-solve, pero iba yung na-solve. May mga ganun na punto. Tapos, yung pangatlong baraha is sinasabi dito is adventure. This is Orca Whale. Na kailangan mong mag-dive in sa mga panibagong sitwasyon. So, ito yung, kasi kalimitan sa tao, kapag kampante ka, no? Kapag himay mo na yung trabaho mo, ayaw mo nang mapunta sa ibang organisasyon, sa ibang kumpanya, ayaw mo nang mag-undergo ulit sa panibagong scope of job na pag-aaralan mo, magte-training ka ulit, 'di ba? Iba yung ganun kasi may mga tao na gusto lang sa comfort zone nila. So ayaw umalis sa comfort zone. So kung ayaw mong umalis sa comfort zone mo at ayaw mong mag-dare na gumawa ng panibagong desisyon sa buhay mo or baguhin ang sarili mo, tanggapin ang pagkakamali mo, hindi ka magkakaroon ng tagumpay. Dahil lahat ng attempt sa buhay natin, may ang tawag nito, may katumbas na consequences sa buhay natin. Halimbawa na lang, isa kang taong hindi ka nakapag-aral, no? Tapos gusto mong yumaman. So, sa edad mo, hindi ka na pwedeng pumasok sa pag-aaral kasi alanganin na So, yung gagawin mo doon is alternative situation. Hindi ka man nakapagtapos, pero kaya mong kumita ng pera. Kaya mong magtrabaho, magsipag, maglagay ng mga dedikasyon sa buhay mo. So, ibig sabihin, hindi hadlang yung hindi mo pagtapos ng pag-aaral para yumaman ka. Hindi yun hadlang na para pigilan ka maabot ang pangarap mo.
So, yun yung gagawin mo. Huwag kang magstay doon sa comfort zone mo. Gumawa ka ng paraan, tulungan mo sarili mo, pag-aralan mo, himayin mo lahat ng detalye, paano ko ba ito malulutas? Paano ko ba mapag-aaralan ito, no? Na walang taong magtuturo sa akin, kusa ko lang gagawin, kusa kong pag-aaralan. Darating ang panahon na meron akong maiipon. May mga ganun punto. Kasi yung ibang tao, ay ayokong sumubok niyan, hindi ko alam. Ay ayokong ganito kasi hindi ko napag-aralan yan. Yung puro ang daming reklamo. Pero kung gusto mong talagang gumaan ang buhay mo, no? Huwag mong sayangin yung oras, huwag mong sayangin ang pagkakataon, ang panahon. Hanggat maaga pa mag-regenerate ka, no? Yung regeneration kasi hindi lang pera eh. You have to regenerate your energy para may energy ka pa. So ibig sabihin, kung magtrabaho ka 12 oras isang araw, kailangan mo ipahinga sarili mo para may panibagong lakas ka sa kasusunod na araw. Ganun yun. So kung pagdating naman sa pera, marami kang gastusin. Huwag ka lang magstay sa iisang income. Kailangan maghanap ka, mag-regenerate ka ng ibang sources of income para maitatapal ka doon sa mga kulang. Kasi, di ba, hindi naman po pwede na kung kikita ka ng 500 isang araw, kontento ka na. Hindi. Kasi gusto mo pang bumili ng extra, di ba? Maliban sa basic needs mo, may wants ka pa. So, para matugunan mo yung wants mo, aside sa needs mo, gumawa ka ng additional sources of income. Magdagdag ka ng sipag, pagtuunan mo pa ng lalo ng panahon, pagtuunan mo ng oras, huwag kang magsayang ng oras, huwag kang magsayang ng panahon sa mga bagay na hindi ka rin kikita ng pera. So, kasi, kung magsasayang ka lang din ng energy mo sa mga bagay na wala kang pera or wala kang kikitain, mas maganda pa na ituon mo na lang yung sarili mo sa pagpapahinga para hindi ka magkaroon ng sakit. Kasi kung magpupuyat ka sa bisyo mo, no? Magpupuyat ka nang wala ka namang sinasahod, magpupuyat ka nang wala ka namang kinikita, para na rin nilalagay mo yung sarili mo sa bingit ng kamatayan kapag nagkaroon ka ng sakit. Kasi wala ka nang kita, magkakasakit ka pa, magiging pasanin ka pa, di ba? Dagdag pasanin pa. Ngayon, yung tanong dyan, ito yung sinasabi, paano ka gumawa ng regeneration sa sarili mo? Kasi walang ibang taong nakakaalam kung anong kailangan mo sa buhay mo, ikaw lang. Walang ibang taong nakakaalam kung anong gusto mong bilhin sa buhay mo, anong gusto mong makamit sa buhay mo, ikaw lang. So yung gagawin mo dyan, i-regenerate mo sarili mo, no? Para tanggapin mo yung blessings ni God. Sa ayaw at sa gusto at sa ayaw mo, ay yung blessings ibibigay sa'yo. Pero minsan may blessings na hindi mo inaasahan. May mga blessings na bigla na lang susulpot sa buhay mo na kahit sa panaginip, hindi mo talaga inaasahang mapupunta sa'yo, makakamtan mo. Ito yung pagkakaroon ng panahon na sasabihin mo sa sarili mo, sige, kahit hindi ko alam, susubukan ko, malay natin, nandito yung swerte ko. Pero hindi lahat ng tao may ganong guts na gumawa or sumabay sa agos ng buhay. Kaya hindi sila nagbabago, hindi sila nagkakaroon ng asenso, dahil ayaw nilang sumubok ng panibagong pamamaraan. Pero binibigay na ha, kasi kung sensitive ka na klase ng tao, binibigyan ka ng options ng panahon, ni universe at ni God kung paano mo babaguhin ang buhay mo, paano mo solusyonan ang problema mo sa buhay. Nasa sayo yon kung tatanggapin mo yung mga binibigay niya sa yung option. Pero kung ayaw mong magbago, problema mo na yon. Kung ayaw mong gumawa ng pamamaraan para magbago buhay mo, problema mo na yon. Pero doon sa mga tao na nakahandang mag-dive in sa mga pagsubok, tanggapin yung pagsubok, yakapin lahat ng problema, asahan mo, ilang buwan lang or taon, uunlad ang taong yan. So, sa mga tao na walang pag-asa sa buhay, ayun na yun. Huwag nyo na lang sayangin kalusugan nyo dahil hindi talaga magre-regenerate yan. Hindi magre-regenerate ng energy, hindi magre-regenerate ng pera, hindi magre-regenerate ng mga pag-asa. So, lahat ng kinukuha ninyo, vibes is negative.
Kasi yung regeneration na tinutukoy is positive.